Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Jesucristo. Dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers at mahal na mga kapatid. Magandang at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay na napakabuti po ng ating mahal na Panginoong Hesus dahil sa ginawa niyang pagbabago at pagpapagaling sa aking karamdaman. Naalala ko po last year, July 26, 2024, sa lugar ng Calamba, dinala po ako ng aking beloved wife sa ospital doon dahil meron po akong sakit sa appendix. At ang findings po ng mga doktor doon, sasabog na daw po yung appendix ko. Ngayon, sabi ng beloved wife ko, manalangin ka, magsisi ka sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan at pagkukulang. Sa totoo lang po, nag-aalanganin ako noon dahil sa isip ko hindi ko na kaya. Namamalungkot na ako sa sakit. Dinala po ako sa ospital na yun na nakabaluktot ako dahil hindi ko na po kaya. Kaya nung sinabi nung beloved wife ko yun, parang nag-aalanganin ako ngunit hindi ko alam bakit sa puso ko merong umuudyok na gawin ko yung bagay na yun. At doon nga, nanalangin ako, nagsumamo ako sa mahal na Panginoon, nagsisi ako sa lahat ng pagkukulang at pagkakasalang nagawa ko. At instant po, nung oras na yun, nakatayo po ako. Amen. Hallelujah. Nagtaka yung mga doktor doon dahil sabi nyo magpapa-opera na kayo. Sasabog na yung appendicitis nyo, yung appendix nyo. Pero sabi ko, pinagaling na po ako ng mahal na Panginoon. Alam nyo po mga kapatid, 2020, nung ako po ay nabautismuhan sa lugar ng Cavite, isinama po ako ng aking beloved wife upang makarinig ng salita ng Diyos. Nung una, sabi niya, habang lumalapit ka sa liwanag, mas lalo mong nakikita ang lahat ng dumi sa iyong katawan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat sa akong taong makasalanan. Marami akong nagawang pagkakamali sa kapwa ko, sa mga kamag-anak ko, sa lahat ng tao. Sinong mag-aakala ng isang drug pusher, karnaper, snatcher, na katulad ko, ay tatayo sa likod ng pulpito na ito upang ipahayag ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Oh, glory to God. Hallelujah. Opo. Isa po akong dating salot sa lipunan. Doon sa Malabon, ang tawagan nila po ako doon, enkargado. Ako po ang nagde-deliver ng kilo-kilo na shabu sa mga pusher doon at inililibot ko. Minsan, hinahabol na po ako ng PIDEA. Ilang beses na pong tinamaan yung sasakyan na dinadala ko. Ngunit sadyang hindi ko pa oras noon. Hanggang sa nalulung na po ako sa bisyo. Minsan naglalakad na ako sa kalsada, tulala ako. Wala na po sa isipan ko kung anong ginagawa ko. At doon na itatanong ko bakit. Minsan nasisisi ko na, mahal na Panginoon. Bakit ganun? Bakit ako pa? Bakit puro pagsubok na lang ang binibigay mo sa akin? Ba't hindi mo na lang kunin ang buhay ko? Ngunit hindi ko alam na sa lahat ng pagsubok na ginagawa ng mahal na Panginoon sa akin, doon niya pinapakilala ang kapangyarihan niya at kadakilaan kung paano niya akong babaguhin. What? Hallelujah. At doon nga po nakilala kong aking beloved wife. At sinama ako sa banal na gawain na ito. Alam niyo po, mahal na kapatid,
gradually, unti-unting binago ako ng mahal na Panginoon. Nung dati na wala akong kinakatakutang tao, ngayon nung nakakilala ako sa mahal na Panginoon, naging duwag ako. Nung dati nananakit ako, nananaksak, namamaril, ngayon minamahal ko ng aking kapwa-tao. Amen. Glory At to God. tinuturing ko silang mga kapatid dahil pinakilala ng mahal na Panginoon kung anong kahulugan ng buhay. Sino ba ako para piliin ng mahal na Panginoon? Dati, mas madumi pa po ako sa tinatapakan niyo pong flooring. Walang kahulugan, walang silbi. Ang pamilya ko, kung ituring ako isang maruming damit, isang salot sa lipunan. Alam niyo mga kapatid, sa edad kong to, hanggang ngayon hindi ko pa kilala kung sino ang tunay kong ina. Ngunit dumadalangin ako sa mahal ng Panginoon na darating ang panahon, magkikita rin kami. Alam niyo po, mahal na kapatid, mga minamahal ko, tunay na nandito ang Diyos sa banal na gawain na ito. That's right. Hallelujah. Dahil sa totoo lang po, kundi po dahil sa ating mahal na pastor, sa kanyang pagluhod, hindi ko naman kayang baguhin ang buhay ko eh. Dati nanonood lang ako ng kung ano-anong palabas sa pelikula. Ngunit nung nasimulan kong manood ng live streaming, lalo na mga preaching ni mahal na pastor at na mahal ni Assistant Pastor Lina C. Almeida, nabagabag po ang puso ko. Natuto akong magbasa ng Biblia. Natuto akong makinig ng salita ng Diyos. Kaya mahal na kapatid, naririto sa banal na gawain na to, ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin. Maraming salamat po, hindi man karapat dapat sa kanyang kaharian. Lubos na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Isa pa po, papasalamat ko, nagkaroon po ako ng mga sugat nito lang last week, dito po sa kanang balikat ko. Ang sabi ng beloved wife ko, kagat daw ng insekto. Ngayon, ginawa ko ho, ipinanalangin ko sa mahal na Panginoon. Sabi nga sa Biblia, si Job nga, mula bumbunan sa ulo niya hanggang talampakan, may sugat siya. Gaano pa yung sugat lang sa aking balikat, nakukunti lang. Kaya pagkatapos ng 3 araw, nagulat ako, praise the Lord, magaling na po at malinis na ang aking Amen. Hallelujah. kanang balikat. Totoo po yan, hindi po ako nagsisinungaling. Totoo pong gumaling. Praise the Lord, hallelujah. Kaya, nagpapasalamat ako ng lubos sa mahal na Panginoon at sa banal na gawain na ito. At sa ating mahal na beloved pastor, dahil sa pangungunang kanyang pagluhod at pananalangin, naririto tayong lahat. Amen. At Hallelujah. hanggang dito na lang po. At ang lahat ng kapurihan at karangalan at pagpapasalamat ay tanging para sa ating mahal na Panginoon po lamang.